Ayan, makikita nyo na daming mga RAID dyan. So, ito yung kagandahan guys. Hindi lang to basta-basta na nag-share lang tayo sa network natin. So, meron po yung tinatawag na RAID function. Saan ka makikita ng ganun? Ang RAID function, di ba, kadalasan nakikita natin yan sa mga... Alright, check this out guys, no? Turuan ko kayo kung paano gawin itong TrueNAS na to. So, maganda kasi to dahil magagamit din natin to as personal network sa bahay natin, sa office, sa trabaho natin, 'di ba? Malaking tulong din 'to sa school. So, meron lang kasing nag-suggest na ito, guys, no, about TrueNAS. Na-intriga ako kasi open source siya. And napakadali ng interface niya. Madali lang siyang pag-aralan. In just 1 hour lang, makukuha mo na. Wala pang 1 hour eh. Pag nasundan mo tong video ko, alam mo nang i-set up to. So, tara, pakita ko sa inyo. So, login muna tayo guys, no? So, ganito yung itsura ng web interface niya. So, ang ginamit kong CPU dito guys is Athlon 200GE. Pwede rin po dito yung mga old PC natin. So, gagawin natin to step by step. Papakita ko sa inyo kung paano to ginawa. Malaking tulong to guys. So, bali, ito nga pala yung pinaka-server natin. Ayan. So, ito siya. Ganyan lang ang itsura niya guys. So, dito ito yung console setup niya. Ito yung pinaka-IP address natin. Pwede natin i-configure yung network. Palitan yung pangalan, diba? And ito yung unit natin. So, pwede po tayong gumamit ng SSD pang startup lang. Optional lang naman yan. Isa lang kasi tong HDD ko eh. Nag-fail pa to. Unang gagawin natin guys is download natin yung ISO dito sa truenas.com site. Okay, so download nyo lang po dyan guys sa site niya. And kung makikita nyo guys yung mga gumagamit nito, nakita nyo. Diba? So, mga bigatin din. Akalain mo, open source lang yan. And gagamit po tayo ng Balena Etcher. Ito po yung gagamitin natin pang flash dun sa ating USB. So, ito yung flash drive natin. Nakalagay na siya. Pag na-download nyo na tong Balena Etcher guys, no? Ganito yung magiging itsura nila. So, after nyo ma-download guys, ito yung Balena Etcher natin. Run as administrator lang natin yan. And then, ito yung ISO natin guys na TrueNAS. Nasa 2.10 GB lang po yan. So, first step, select lang natin yung flash from room file. Hanapin lang natin yung ating download folder. Okay, then select natin yung ISO. Select target. Hanapin natin yung ating flash drive. And then next natin. And then flash. So, ganun lang guys kadali. And wait na lang po natin yan. Pag may nag-pop up po ng ganyan, i-cancel nyo lang po siya. Okay, now it's done. Close lang natin. So, i-format na natin yung ating server. Lagay natin yung flash drive. So, press lang natin F12. So, dito select lang natin yung Start TrueNAS Installation. Enter lang natin. And then, dito sa console guys, no, piliin lang natin yung Install Upgrade, yung number 1. Enter. And then, dito sa destination natin, para ma-select natin to, press lang natin yung space. Okay? So, piliin lang natin yung SSD natin. And then, okay. And then, yes. Enter. So, dito lang tayo sa number 1. Enter. Password. Lagay lang tayo ng password. Admin. And then, okay. So, ayan na. Formatting disk na siya. So, ganun lang guys kabilis. Yan na yung server natin. Ito yung IP address niya. Okay. So, let's go. Next na gagawin natin guys is open na natin yung ating TrueNAS server. So, type lang natin dito sa browser 192.168.164 and then enter. And kung makikita nyo guys, no? And yung default user natin, ayan. And then login lang natin siya. O, diba? Ganun lang kabilis. So, unang gagawin natin is punta muna tayo dito sa storage. Magkikreate tayo ng pool na tinatawag. Ayan, para basahin yung ating hard drive. Storage features in TrueNAS require at least one pool to exist. Okay? So, create pool. So, dito guys, lagay natin yung name. Let's say, for example, tech pool. Next natin, layout. Dito sa layout, since isa lang yung hard drive natin guys, no? Para maintindihan nyo, ang ibig sabihin netong mirror at saka RAID, ayan, makikita nyo na daming mga RAID dyan. So, ito yung kagandahan guys. Hindi lang to basta-basta na nag-share lang tayo sa network natin. So, meron po yung tinatawag na RAID function. Saan ka makikita ng ganun? Ang RAID function, di ba, kadalasan nakikita natin yan sa mga tawag dito, mga docking station na mamahalin, di ba? So, ibig sabihin nun, may mga function na, limbawa, dalawa yung hard drive mo. Tapos, kapag nag-fail yung isang hard drive mo, automatic yon yung first backup natin or second backup, vice versa, either sa dalawa na yon is magkakaroon po yan ng backup. Okay? So, halimbawa, nag-fail tong 1,
automatic, meron pa tayong backup dito sa 2. Ganun po yun. So, may mga RAID function din na kapag ka nasira yung isa, damay na din lahat. So, may RAID function din na halimbawa, 1 terabyte to plus 1 terabyte. Pagsasamahin nyo yun, magiging 2 terabyte. Okay? So, ganun po yung mga RAID function. So, disclaimer na lang no, sa mga expert yan. So, let's go. Pwede rin tayong mag-mirror. Pero stripe lang tayo guys kasi isa lang yung ano natin. HDD. And then next step tayo. Okay. So, layout para sa lag natin. Okay. Next. Tapos next. Tapos next ulit tayo. Layout, stripe ulit. Next. Layout, stripe ulit. Next. So, at least one data VDIV is required. Nako, hindi ata na-detect yung storage natin. Nagfi-fail na yung HDD natin. So, exit muna natin to. Palitan natin yung hard drive natin. So, ito po kasi is mga refurbish na. Kapag may ganyan na mark, yung kulay itim na yan, refurbish na po yung mga hard drive na ganyan. Kaya huwag kayo bibili ng second hand na hard drive na may ganong tatak. So, makikita nyo, automatic na rin po yan babasahin yung hard drive or SSD na nilagay natin. So, disclaimer, huwag nyo pong gagayahin na nilagay natin ng kasaksak. So, kapag hindi pa rin binasa guys, pwede tayong mag-restart dito. Pwede natin restart yung server. Okay? So, try natin ulit gawa tayo ng pool, create pool, name, tech pool. Next, stripe. Ayan, nakita nyo, nabasa na siya dito. Diba? Yung SSD natin. So, next natin. And then, stripe ulit. Next. Next. So, next lang natin yan. Stripe. Next. Stripe. Next. So, click lang natin itong create pool. And then, confirm. Okay. So, ito na yung capacity ng SSD natin. Use. Dito na rin mamomonitor natin yan. Okay. So, next naman natin is dito tayo sa dataset. So, dito sa datasets, punta lang tayo dito sa add. Alright. And here, lagay natin, let's say, tech room. And then, SMB. SMB guys, no, parang ano siya, pwedeng mag-access yung other OS, like example, yung Mac, Linux. But parang ganun siya guys, no? Just correct me if I'm wrong. And then, save lang natin yan. There you go. So, meron na tayong tech room. So, dito natin ilalagay mga files natin. And then, next natin, credentials. Dito sa credential, create tayo ng users. Click lang natin itong add. Ang gamit po na ito is ito yung mag-access sa ating mga files. So, lagay natin ng name. Let's say, guest. And scroll down. Lagay natin ng password. Admin. Ayan. Admin. And then, save natin. There you go. So, meron na tayong guest account. And ito yung pinaka-admin natin, guys, no? Ito yung admin natin. Ito yung mismong ginagamit natin ng web interface. So, syempre si guest, hindi siya pwedeng mag-access dito. Dito lang siya sa SMB files natin. Which is ito yung ginawa nating shares. Nagigets nyo na? Okay? So, next credential. Okay na tayo dyan. Pwede rin tayo mag-create ng group, directories. System dito kung gusto nyo palitan ng IP address, guys, no? Yung network natin. Para just in case na gusto nyo maging stable na siya. Alam nyo naman, naka-DHCP lang tayo. Okay? So, optional po yan. So, balik tayo dito, guys, no? Nasaan ba tayo? Pwede na pala. Ready na. Pwede na pala natin i-access yan. So, balik tayo sa dashboard. And then, try na natin, guys, no? So, punta lang tayo sa start. Run command tayo, guys, no? Type lang natin yung ating TrueNAS. Ayan. Kita nyo po. And then, enter natin. So, mag-ask ng password yan, account natin. Account pala natin is guest. Ayan, guest tayo. Guest, tapos admin. And then, okay natin. There you go! O, diba? Ito na yung laman ng SSD natin. Wala pa laman pala. So, lagyan natin ng laman, guys, no? And makita nyo rin pala dito yung pag-open nyo sa my computer. So, lagyan natin ng laman. Ayan. So, lagay natin tong malalaking files. So, kung mapapansin nyo, guys, may nilagay tayong 6 GB. Itong kagandahan, kasi kapag sa network, mas mabilis-bilis po yung transfer niya. Ayan, kita nyo naman, no? Diba? Try natin dito sa kabila habang nagka-copy doon. Ito naman yung sa kabila, guys. So, pining ko muna yung IP niya. So, nakikita naman siya, 64. So, open natin sa my computer. May kita nyo yung TrueNAS. Diba? So, lagay natin yung credential. Lagay natin yung guest. And then, admin. Okay. Ito, makikita nyo, guys, no? Lumabas yung tech room. Diba? Select lang natin yan. So, ayan na, guys. Start na yung copy natin dito sa kabila. Matatapos na siya. Diba? So, kita nyo naman, guys. Actual natin pinakita sa inyo from the scratch. Paano mag-setup, mag-configure. Diba? Saan mada-download. So, dito lang yan, guys, sa atin. Matututunan nyo yan. And, ayun, tapos na agad, oh. Ang bilis niyan.
Kaya maganda guys, no, kapag although sinasabi nila, lumang computer, lumang laptop, eh paano kung naka 100 Mbps lang yung network mo? So mabagal yung transfer mo. Yun nga yung purpose natin eh. Magta-transfer tayo sa network. Kaya mas maganda, naka 1 gigabit na tayo. Naka gigabit lang na tayo. Okay? So ayan. Nakita nyo? Oh. Yan yung server natin. So syempre, pag pinatay ko na yan, pinatay ko na. Oh, ayan, patay na. Hindi na natin ma-access dito sa computer yan. So, wala na siya, di ba? So, yun lang guys, napakalaking tulong na itong TrueNAS na to. At thank you sa mga bagong subscribers natin, sa mga followers natin, yung mga nagpapa-shoutout. Sorry guys, no? Medyo nakakalimutan ko yung mga names nyo. Thank you na lang ulit sa mga bumibili sa ating affiliate link. Thank you guys. Ingat kayo lagi and God bless you all.